Hello Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gary, Tubong Ilocos Norte. Bago niyo pa man ako husgahan sa kwentong ibabahagi ko, sana'y tapusin niyo muna itong pakinggan upang sa ganon ay lubos niyong maunawaan. Alam kong malaki sa parting ito ang ginawa kong pagkakamali, pero mga kaswang, tao lang po ako, nagkakamali rin. At may mga bagay na padalos-dalos kong ginawa at hindi pinag-iisipang maigi. Dala ng kabinataan ko noon at pagiging pasarap sa buhay ay hindi ko lubos sa kalaing maranasan ko. Ang isang pangyayaring ni sa hinuha ay hinding-hindi sumagi sa isipan ko. Mga mahigit 10 taon pa lang ang nakakalipas nang mangyari ito. Na mga panahong ito, Sir Casper, ay tandang-tanda ko pang nasa edad 19 pa lamang ako. At alam naman po natin na kapag nasa ganitong punto ng buhay ka pa lamang, ay naroroon ang kuryosidad na malaman ang mga bagay-bagay. At syempre, kasama na roon ang kapilyuhan at kapusukan. Na mga panahong iyon ay masasabi kong napakasalbahe ko mga kaaswang. Lahat ng nais kong gawin, kahit na alam kong hindi na maganda, ay ginagawa ko. At ewan ko ba kung bakit nasisiyahan ako. Lalong-lalo na kapag may nasasaktan o niloloko akong babae. Aaminin kong sakit talaga ako sa ulo ng mga magulang ko. Halos sukuan na nila ako dahil sa katigasan ng ulo ko. Lagi na lang namomroblema sa akin ang aking ina. Lalo na kapag napapaaway na naman ako at ipinapatawag sa barangay. Isang araw nga, nagaya ang isa sa mga kaibigan kong itago na lamang po natin sa pangalang Felix. Inaya niya akong makipag-inuman sa bahay ng kakilala namin na si Edwin. Pero may kalayuan ang bahay ni Edwin sa lugar namin. Kung tatantsahin ko nga ay mga nasa 20 minutos mahigit ang lalakarin bago namin marating ang bahay nito. Teka, kailan ba ang inuman? Tanong ko. Kailan pa? E di mamayang gabi na. Nakangising sagot ni Felix. Nang marinig kong sinabi niyang mamayang gabi na ang inuman, ay nag-aalangan akong pumayag. Gawa ng masama ang pakiramdam ko. Masakit ang ulo ko noon at parang mabibiyak na. Sige na tol, payag ka na. Kasama naman natin ang iba pang mga barkada eh. Pangungulit pang aya sa akin ni Felix. Anak ng toko naman oh. Ang sama nga ng pagkaramdam ko. Reklamo ko. Sus, yung sama ng nararamdaman mo. Mawawala yan kapag mag-iinuman tayo. Alam mo namang alak lang ang gamot dyan eh. Nakangising wika na Felix at sinabayan pa ng kindat. Talaga naman tong tao to. Napakakulit. Sa susunod na nga lang tayo mag-inuman. Sadyang wala lang talaga ako sa hulog ngayon. Reklamo ko sa kanya. Dahil medyo nakakulitan na ako ng mga sandaling iyon sa kaibigan ko. Sa amin kasing magkakaibigan ay si Felix ang medyo may kakulitan. Kaya nga po ito palagi ang dahilan kung bakit palagi na lamang kaming napapatrobol. Dahil nga sa kakulitan ng kaibigan kong ito, ay wala na nga akong nagawa pa, kundi ang pumayag na lamang. Nang marinig niya ang pagpayag ko, ay halos mapatalon pa siya sa tuwa. Kaagad ko naman siyang inawat at sinabihang huwag masyadong maingay. Dahil baka marinig siya ng aking ina at mayari na naman ako. Kako, alam niya naman ang ugali ng aking ina. Daig ba ang Armalite kung magratatat ang bunganga nito? Halos hindi ko na nga masunda ng mga sinasabi ng aking ina oras na magbunganga siya. Humingi ng paumanin si Felix. Sabay umagikgik ng tawa at nag-uwi ka ng. Gusto, usapan na natin yun mamayang gabi. Hintayin kita sa bungad ng baryo. Doon na lang tayo magkita-kita ng iba pa nating mga kaibigan. Anya.
Tumango ako at sinabihan siyang huwag mag-alala dahil paniguradong sisipot ako sa usapan. Hahanap lang ako ng tiyempo para makatakas ng bahay nang hindi namamalaya ng mga magulang ko. Hindi kasi ako pwedeng magpaalam sa mga ito sapagkat alam na alam ko namang hinding-hindi sila papayag. Bukod doon ay mayayari pa ako ng sandamakmak na malulutong na mura ng aking ama at masasakit na naman na salita ng aking ina ang siyang matatanggap ko. Siya, sige no. Alis na muna ako dahil pupuntahan ko pa sila Boy at Cesar. Sabayan ko sila tungkol sa plano natin mamayang gabi. Paalam ni Felix. Matapos akong tumango ay agaran na itong umalis. Ako naman ay bumalik na sa loob ng bahay. Pagpasok ko nga ay nabungaran ko ang aking inang masama na naman ang titig sa akin. At ano na naman ang plano niyong magkaibigan ha? Bakit kay aga-agang pumunta na naman dito ang kaibigan mong matino ha? Masungit niyang tanong sa akin at nakapamewang pa. Wala po ma, hindi naman importante ang pinag-uusapan namin. Pagsisinungaling ko sa aking ina. Abay, siguraduhin mo lang na wala kayong pinaplano ha? Baka mamaya niyan malaman-laman ko na lang. May kalokohan na naman kayong ginagawa. Talagang pabayaan na kitang bata ka. Wala ka ng ibang ginawa kundi sakit ng ulo. Mariin niya pang saad. Kakamot-kamot na lamang ako sa ulo at hindi na pinapansin pa ang mga pinagsasabi ng aking ina. Makaraan nga ang mahabang oras at padilim na ng padilim ang kapaligiran ay naghanda na ako. Inisip ko ng maigi kung papaano makatakas sa bahay namin nang walang nakakaalam na iba. Na mga sandaling iyon kasi ay bantay sarado ang aking ina. Dahil sa nakaraang linggo lang ay may nagawa akong malaking pagkakamali. Nakamuntikan ko ng ikabulok sa kulungan. Kung hindi nga lang kamag-anak ni Papa ang kapitan sa barangay namin, tiyak na naghihimas sa rehas na ako. Hindi ko na lang isasama sa pagsasalaysay dito, Sir Casper. Kung anong kaganapan ang nagawa kong malaking pagkakamali. So ayun na nga po. Balik na tayo sa kasalukuyang kwento. Habang naghanap ako ng paraan para makaalis ng bahay, ay bigla naman akong inutusan ng aking inang tulungan siyang magluto ng hapunan. Napapakamot at nayayamot ako nang marinig ko ang utos ng aking ina. Sa isip-isip ko, papaano ako makakatakas nito? Gayong mas lalo lamang ako mababantayan ng aking ina. Oras na susundin ko ang utos niya. Ay naku naman, anak ng tipaklong talaga. Inis kong sambit at napapapadyak pa ng paa. Gawa ng nautusan pa talaga ako kung kailan patakas na. Ano pa ang ginagawa mo dyan ha? Kilos na. At magbandali ka ng gawin ang inuutos ko bago pa dumating ang papa mo. Wika niya sa malakas na boses. At nang tignan ko nga siya, mas lalo niya lamang akong pinandilatan ng mga mata. Mga naman, baka pwedeng si ate na lang ang utusan ninyo. Suhestyon ko. Aba, talagang sumasagot-sagot ka pa sa ina mo ha? Sige na, kumilos ka na dyan bago ko pa ihambalo sa iyo itong bit-bit kong tadtaran. Inis na wika sa akin ng aking ina. Nagmamaktol na sinunod ko siya. At hindi na lamang nagreklamo pa. Kahit nayamot ako at gusto ko nang makatakas ng mga sandaling iyon mga kaaswang, ay hindi ko magawa-gawa. Sapagkat wala akong maisip na plano kung papaanong tumakas. Hanggang sa naong makita kong papasok na sa loob ng bahay, ang panganay kong kapatid na babae, ay mabilis na akong lumapit dito. At nakiusap na kung pwede ay siya na muna ang tumulong sa aming inang maganda ng pagkain. Nung tanungin niya ako kung bakit siya ang gagawa, sinabi ko sa kanyang najijibs na ako at gustong-gusto ko nang lumabas. Kaya naman kung pwede ay siya na lamang ang gagawa sa inutos ni Mama sa akin. Napamura naman ang kapatid ko at bahagya niya akong tinapik sa balikat. Ay nako! Kapag nagsinungaling ka sa akin, yari ka talaga. Subukan mo lang magpalusot. Inis niyang sabi
Sabay kinuha ang bitbit kong gulay. At nagwikang siya na umano ang tatapos. Laking pasasalamat ko naman nang kunin ng kapatid ko ang gulay. Halos pumapalakpak ang tenga ko sa labis na tuwa. O teka, saan ka pupunta? Akala ko ba magbubanyo ka ha? Tanong sa akin ng kapatid ko. Nang makita niya akong nagmamadaling maglakad palabas ng bahay. Itinuro niya pa kung saan ang banyo, kaya bakit raw ako lalabas. Para hindi mahalata ay nagpalusot ako sa kanyang kukunin ko pa ang suot kong pangloob na nakasampay sa labas ng bahay. Magpapalit kasi ako pagkatapos magbanyo. Sa tingin ko ay napaniwala ko naman ang kapatid ko. Dahil sa nakita ko siyang tumango at pagkatapos ay itinuon na ang pansin sa ginagawa. At ang aking ina naman ay abalang-abala rin sa ginagawang pagluluto sa kusina. Kaya pagkakataon ko na para tumakas. Iyon na nga ang ginawa ko, Sir Casper. Nagli-dagli na nga akong tumakas. Lakad takbo ang ginawa ko hanggang sa makarating na ako sa bungad. Ay, sa wakas mabuti naman dumating na rin ang pinakamahalaga nating barkada. Ang buong akala ko talaga hindi ka nasisibot. Tingnan mo, magdidilim na. Bungad sa akin ni Felix. Agaran akong humingi ng pasyensya at sinabi sa kanilang nahirapan ako makahanap ng tiyempo dahil bantay sarado ang aking ina. Mabuti na lang talaga at dumating ang panganay kong kapatid, kaya nakahanap kaagad ako ng paraan para makatakas. Ba't mukhang kailangan pa yata naming magpasalamat sa kapatid mo? Dahil sa ginawa niyang pagsalo ng mga utos na dapat ay ikaw ang gumawa. Kalain mo nga naman no? Pamimilo sa pangwika ni Cesar. Marahan kong binatukan ng kaibigan ko at sinabihang wag nang marami pang daldal. Umalis na kami dahil baka mamaya ay masundan pa ako ng aking ina o kaya naman ay isa sa mga kapatid ko ang makakita at makapagsumbong. Edi mabulilyaso pa ang plano namin. Nagmadali na nga kaming umalis papunta sa bahay ni Edwin. Makaraan na ang kalahating oras at narating na nga namin ang bahay ni Edwin. Ay may giliw kaming inasikaso nito. Nang nasa kalagitnaan na kami ng inuman, ay nakita ko ang isang dalagang may bitbit na mangkok ang nagmamadaling pumanik sa loob ng bahay. Unang tingin ko pa lang sa dalaga, Sir Casper, ay naagaw niya kaagad ang atensyon ko. Napakaganda niya kasi at talagang kahit na sino ang mga kalalakihan ay hindi mapipigilan ang sariling mapapatingin dito. Bukod kasi sa balingkinita na ang katawan nito, ay napakaamo pa ng mukha. Uy tol, laway mo tumutulo. Pukaw sa akin ni Felix, sabay tapik sa balikat ko at kunway itinikom ang bibig ko. Sira ulo ka, tumigil ka nga, nakakahiya ka. Saway ko sa kanya at nakaramdam ng hiya nang makita kong tumingin sa akin ng dalaga bago kinausap ang kapatid ni Edwin. Tol, kilala mo ba ang dalagang yan? Lakas loob na tanong ko. Tumangaw si Edwin at sinabing kilalang kilala niya umano ang nasabing dalaga. Kapitbahay nila ito at nagngangalang Carmela. Carmela, ang ganda ng pangalan niya. Kasing ganda niya. Hindi ko naiwasang maibulalas iyon at hindi naman nakalagpas sa pandinig ng mga kaibigan ko. Aba, talaga namang tinamaan na naman ni Cupido ang mukong na to ha. Harinig kong sambit ni Boy. Sabay tawa ng mahina at tila ba nang aasar pa. Hindi naman sa ganon. Mahina kong tugon at kakamot-kamot pa sa ulo. Boy, kung interesado ka kay Carmela, mag-ingat-ingat ka dyan at huwag kang loloko-loko. May layang mangkukulam ang pamilya niyan, lalong-lalo ng lola niya. Sa pagkakalam ko ay batikan namang kukulam ang lola niya na si Lola Soledad. Babala sa akin ni Edwin. Anong mangkukulam? Pambihira. Uso pa ba yan? Natatawang wika ko.
Sa kadahilan ng hindi naman ako naniniwala sa mga ganong klaseng kababalaghan. Para sa akin kasi, walang ganon. Kung magagawa-gawa lamang ng mga taong walang magawa sa buhay ang ganong klaseng sistema para may mapag-uusapan. Ang totoo nga niyan ay nauurat na ako sa mga ganong klaseng usap-usapan. Kaya naman nung sabihin sa akin ni Edwin na isang mangkukulam ang lola ni Carmela, ay hindi talaga ako naniwala. Pagkos ay tumawa lamang ako ng bahagya at hindi sineryoso ang sinabi ng kaibigan ko. Naku tol, asa ka pang papansinin ka ni Carmela. Sa ganda niyan, malabong magugustuhan ka niyan. Uwi ka sa akin ni Boy. Hinamo naman ako ng posta ni Cesar at nagwikang oras na mapasagot ko umano si Carmela ay bibigay niya sa akin ang pang-isang linggo niyang sahod. Nang marinig ko naman iyon, ay talagang nagniningning ang mga mata ko sa isiping magkakapera na naman ako. Madali lang ang gagawin ko. Liligawan ko lang si Carmela at kapag mapasagot ko na siya, ay magkakapera na ako. Ba't napakaswerte ko nga naman talaga. Dahil nga sa medyo lasing na ako ng mga sandaling iyon, ay malakas na ang loob ko at aaminin kong makapal na rin ang mukha ko at hindi na nag-iisipan ng tama. Ora mismo ay nilapitan ko si Carmela at magalang na nakipagkilala. Nakitaan ko naman ang kabaitan ng dalaga kung kaya't sinamantala ko iyon mga kaaswang. Nakipagkaibigan ako sa kanya at nagmukha akong anghel sa harapan niya para makuha ang loob nito. Naging mabait at pilit na tinatago ang tunay kong pag-uugali. Sa pagdaan nga ng mga araw ay palagi na kaming nagkikita ni Carmela. Ayaw kasing pumayag ang mga magulang nitong magkaroon ng kaibigang lalaki, ang dalaga. Kaya't sinasamantala ko ang pakikipagkita sa kanya tuwing namamalengke siya. Hindi nga naglaon na inumpisan ko na ang binabalak na panliligaw. Naging masugid ako sa panliligaw. At talagang kinuha ko ang loob ng dalaga hanggang sa mapasagot ko na siya. Nang mapasagot ko na siya ay naging mapusok ako, Sir Casper. Hindi ko napigilan ng sarili at panandali ang nakalimutan ang pustahan naming magbarkada. Isang araw nga ay nabalitaan ko mula kay Edwin na sumama raw si Carmela sa lola nito na pumunta sa karatig lugar. Kaya mga ilang araw ko umanong hindi makikita ang dalaga. Nung tanungin ko siya kung bakit ilang araw na mawawala ang dalaga, sinabi niyang may tinatrabaho umano ang lola ni Carmela at hindi niya na dapat pang ipaliwanag. Dahil alam ko naman raw kung anong klaseng pamilya mayroon ng dalaga at iyon ay pamilya sila ng mga mangkukulam. Sa ganong parte ay pagkakakong natawa, Sir Casper, dahil sa puro kabaliwan na naman ang pinagsasabi ni Edwin. Sige tol, alis na ako. Maraming salamat sa impormasyong binigay mo. Pagpapaalam ko kay Edwin at umalis na nga. Makaraan ng mahigit isang linggo ay muli ko nang nakita si Carmela. Na mga araw ding nagkita kami ay walang pagsidlang ang sayang nararamdaman ko. Dahil nga sa pananabik namin sa isa't isa, mga kaswang. Ayun na nga. Nangyari na ang dapat hindi mangyari. Na tanging gawain lang iyon ng mga mag-asawa. Ngunit bago naganap iyon, ay ilang libong pangako at mabulaklak na salita muna ang binitawan ko para mapapayag ko si Carmela. At syempre magaling ako sa ganong estilo, kung kaya't nakuha ko na ang pagkababae ng dalaga. Tama po kayo nang nabasa, Sir Casper. Ako ang nakauna sa dalaga. At aaminin kong napakasaya ko na mga sandaling iyong sabay naming dalawang inabot ni Carmela ang rurok ng kalangitan. Pasintabi po sa mga bata na nakikinig. Nang malaman nga ng mga barkada ko ang lahat-lahat ng mga pangyayari, ay tagumpay na nakuha ko ang premyong pinangako ng kaibigan ko. May kaunti mang kirot sa dibdib ko nang maisip kong pinagpostahan lang naming magkaibigan ng dalaga. Pero mas nangingibabaw ang katarantaduhan ko ng mga panahong iyon. Sa paglipas nga ng mga araw at linggong hindi nagpapakita sa akin si Carmela,
ay baliwala na lang sa akin. Iyon naman kasi talagang nararapat dapat. Nakuha ko ng premyo at higit sa lahat ay natikman ko pa ang pareskong kapitbahay ni Edwin. Ang buong akala ko ay naging maayos na ang lahat at umayo na sa akin ang panahon. Subalit iyon pala ang malaking pagkakamali ko sa kadahilan ng isang hapon. Bigla na lang nagpakita sa akin si Carmela at sinabi niyang buntis siya at ako ang ama. Nang marinig ko yun ay parang umakyat sa bunbunan ng ulo ko ang lahat ng dugo ko. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig at mas lalong-lalo namang hindi pa ako handang maging ama. Ang bata ko pa para sa ganong kabigat na obligasyon. Sigurado ka bang ako ang ama ng dinadala mo? Paniniguradong tanong ko sa dalaga at saglit na nilingon ang mga kaibigan kong gulat na gulat rin sa mga narinig. Bakit? Sa tingin mo ba may iba pa? Ikaw ang nakauna sa akin, Gary. At ikaw lang ang kasintahan ko. Alam mo yan. Kaya bakit mo ako pinag-iisipan ng ganyan ha? Singhal na sabi ni Carmela. At hindi na nito napigilan ang pagtulo ng luha. Bahay malay ko bang bukod sa akin ay may iba ka palang kasintahan? Isa pa. Paanong nabuo ang sanggol na yan sa sinapupunan mo? Gayong nag-iingat naman ako. Hindi ko naman pinaputok sa loob ba? Baka hindi talaga sa akin yan. Saad ko sa kanya at pilit na iginigiit na hindi ako ang ama ng dinadala niya. Mabilis na lumapit sa akin si Carmela at nagmamakaawang panagutan ko raw siya. Dahil siguro siyang mapapatay siya ng kanyang ama. Oras na malamang buntis siya at walang ipapakilalang ama ang pinagbubuntis niya. Gary naman, akala ko ba pananagutan mo ko matapos may mangyari sa atin? Tsaka paanong hindi ito sa'yo? Ilang beses natin ginawa yun, di ba? Bakit parang bigla na lang nag-iba ang ihip ng hangin? Matapos may mangyari, bigla na lang nag-iba ang ugali mo. Nagsawa ka na? Lumuluha na wika ng dalaga. Dahil sa ayaw ko mapahiya sa harapan ng mga kaibigan ko, ay taas na kong sinabi sa dalagang hindi ko siya gusto. Kaya ko lang naman siya niligawan dahil sa pinag-usapan naming gustahan ng mga kaibigan ko. Sinabi ko rin sa kanyang maghanap siya ng ibang lalaking gustong panagutan ang ipinagbubuntis niya. At iyon ang paakuin niya. Dahil ako, hindi pa ako handang maging ama. Palamunin nga lang ako ng pamilya ko dahil wala akong trabaho. Tapos ngayon magdadala pa ako ng pangdagdag palamunin. Hindi pwede. Hindi ko aakuin ang ipinagbubuntis ni Carmela. Dahil hindi naman ako nakakasiguradong ako nga ba ang tunay na ama ng bata. Alam mo Carmela, umuwi ka na sa inyo. Dahil wala kang makukuha sa akin kahit na ano. Itatak mo sa kukote mo na kahit kailan. Hindi ko tatanggapin ang iaatang mo sa aking obligasyon. At ayaw kong magpakaama sa batang hindi naman ako sigurado kung ako nga ba talaga ang ama. Mariin kong wika. Dahil sa narinig ng dalaga ay mas lalo naman siyang umagulgol at humawak sa braso ko. Tsaka nagmamakaawa. Mas lalo naman akong nagalit at nagbintig ang tenga ko. At wala sa sariling wisyong na itulak ang dalaga nang sabihin niya sa akin na hindi rin siya umano papayag na hindi ko pananagutan ang anak niya. Dahil ako ang ama, kaya nararapat lamang na gawin ko ang obligasyon ko. Kita kong malakas ang pagkakabagsak niya sa lupa, pero wala akong pakialam. Sa isip-isip ko, mas maigi ngayon para mawala ang sanggol sa sinapupunan niya at hindi na niya ako kukulitin pa ng kukulitin. Masama ako ng mga panahong ito, Sir Casper. Pero ayoko pa talaga noon na maging isang ama. Hindi pa ako handa. Umiiyak habang namimilipit ng tiyan si Carmela. Pero imbis na tulungan ko siya ay tinalikuran ko na lamang siya at iniwan na ngang nakahandusay sa lupa.
Sa gilid ng mga mata ko, nakita kong kaagad na dinaluhan siya ng mga kaibigan ko at pilit na pinapakalma. Lumipas ang 2 linggong hindi nagpapakita sa akin si Carmela, ay medyo napanatag na ang kalooban ko. Ang tumatakbo kasi sa isipan ko noon, siguro ay tanggap na ni Carmela na hindi ko siya pananagutan, kaya hindi niya ako kinukulit pa. Loko ka, tol. Ba't mo naman ginanon si Carmela? Nakakaawa yung tao. Minsang wika sa akin ni Felix. Isang hapon habang nakatambay kami sa bungad ng baryo. Anong gusto mong gawin ko? Sa totoo namang pinagpupustahan lang natin siya, di ba? Kasalanan ko ba kung bumigay siya kaagad? Yung mga ganyang babae hindi dapat nire-respeto. Hindi kasi mapagkakatiwalaan dahil mabilis lang bumigay sa lalaki. Daig pang higad. Maangas kong wika. Alam mo, ang sakit mo magsalita ha. Hindi ko alam na darating ka sa puntong pati ang dinadala niyang sanggol. Pinagkakaitan mo. Sana hindi mo na lang siya ginalaw kung kanyan lang ang iniisip mo. Isa pa, wala naman sa usapan natin galawin mo siya. Ang usapan natin noon, sagutin ka lang niya. Mahabang saad ni Felix. Teka nga lang sandali ha. Sinisermonan mo ba ako? Ang dating kasi sa akin parang mas concern ka pa doon sa babaeng higad kaysa sa akin na kaibigan mo . Kanino ka ba kakampi dapat? Inis kong tanong. Hindi sumagot si Felix sa tanong ko. Sumabat naman si Cesar at nagwikang, nakakakonsensya nga naman raw talaga ang ginawa ko. Sinabi naman sa akin ni Boy na sana ay walang karmang darating sa akin dahil doon sa ginawa ko kay Carmela. Dahil sa inis na nararamdaman ko at pagkawari ko ay pinagtulungan na nila ako. Umalis agad ako sa umpukan nang walang paalam at galit na galit. Sinubukan pa akong tawagin ni Boy para pigilan, pero hindi ako nagpatinag at hindi ko sila nilingon. Matapos nga ang hindi pagkakaintindihan naming magkaibigan, ilang araw din muna akong hindi lumalabas ng bahay. Lalabas lang ako kapag may mga importanteng gagawin. Nagtaka nga ang mga magulang ko, gawa nang hindi na nga ako lumalabas ng bahay at hindi na ako nagpapakita sa mga kaibigan ko ng ilang araw. Himala o mano ang nangyari at nagbiro pa ang aking amang dapat ay magpapabasbas raw kaming magpamilya sa pare. Dahil sa tumino-tino na raw ako at hindi na nakikipagbardagulan sa labas ng bahay. Sa isip-isip ko ng mga sandaling iyon, Sir Casper, kung alam lang sana ng mga magulang ko ang dahilan, baka hindi sila sa pare magpabasbas, kundi kay Satanas. Isang umaga, paggising ko ay naramdaman kong sobrang bigat ng katawan ko at napakasakit na para bang binugbog ako ng sangkatarbang marites. Pagkawari ko rin ay namamaga ang kabilang pisngi ko, pero binaliwala ko lang ang pakaramdam na pamamaga sa pisngi ko. Mas masakit kasi ang balikat at sintido ko, kaya naman hinilot-hilot ko ang sintido habang naglalakad papunta sa kusina. Nang makarating naman ako ay nakita kong saglit na natulala ang aking ina at kamuntik-muntikan niya pang mabitawan ang bitbit na tasang may lamang kape. Wala sa sariling binati ko ang aking ina ng magandang umaga. Hindi naman siya sumagot sa sinabi ko, bagkus ay titig na titig lang siya na para bang may sinusuri. O ma, anong nangyari sa'yo? Bakit titig na titig ka? Kunot noong tanong ko. Sus Maria Joseph, tinignan mo na ba yung mukha mo sa salamin? Tanong niya. Hindi pa. Bakit ba? Anong meron sa mukha ko at parang takot na takot ka? Sunod-sunod na tanong ko. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Salip ay nilapag niya muna sa lamay ang bitbit niyang tasa at ginayaan niya ako papunta sa sala kung saan naroroon ang malaki naming salamin. Nang makalapit na ako sa salamin at makita ko ang replika ng mukha ko,
Gayon na lamang ang takot na naramdaman ko nang makita kong halos kalahati ng mukha ko ang naglalangib galis. Bahagya pa akong napaatras at nagtanong kung anong nangyari sa pisngi ko. Bakit nangangamatis iyon? At bakit may mga nagsisipagputukang butlig? At halos naninilaw na ang kumakatas na likido mula sa sugat. Maya-maya pa'y naramdaman kong tila ko may kirot rin ang bandang singit ko. Mabilis akong tumakbo pabalik sa silid at hinubad ang suot kong short para tignan ang singit. Nang makita ko na nga ang kasingit-singitan ko mga kaswang, may mas lalo na akong nanghilakbot sa kadahilanang napakaraming butlig na nagsisipagtubuan at gaya sa mukha ko ay malapit na rin iyong nagpuputukan. Kagad na tinawag ko ang aking ina at pinatignan rin ang likod ko. Gawa ng pagkawari ko ay mayroon din mga butlig. Nang tignan nga ng aking ina ang likuran ko, inasambit niya ang pangalan ng may kapal at natutup ang kanyang bibig. Anong nangyari sa'yo? Bakit may ganyan ka, anak? Saan mo nakuha ang mga galis na yan? Parang mga galis ng aso. Bulalas ng aking ina. Sinabi ko sa kanyang hindi ko alam. Wala naman ako ng pansin kahapong may namumuong butlig sa katawan ko. Basta paggising ko na lang sa kinaumagahan ay iyon na ang nangyari. Kung hindi niya pa napansin ang mukha ko ay hindi ko pa malalaman. Nung magpapasado 9:00 na, ay dinala ako ng aking ina sa ospital para patignan ang nangyari sa akin. Ang inala niya kasi ay baka may nakain lang akong pagkain at ayaw tanggapin ang sikmura ko, kaya nagkaroon ako ng allergy. Nag-uwi ka naman ako sa kanyang kailan pa ako nagkaroon ng sintomas ng allergy. Gayong simula pagkabata ay wala na akong pili sa pagkain kung kumain. Pagkarating namin sa ospital at nasuri na ang mga sugat ko, ay wala namang makitang sanhi kung bakit dinapuan ako ng sakit-sakit sa katawan. Gaya ng sabi ng aking inang baka may nakain lang akong hindi maganda kaya nagka-allergy ako, ay ganon rin ang sinabi ng doktor. Kaya naman naresetahan lang ako ng mga gamot para sa allergy. Lahat ng prosesong sinabi ng doktor ay masugid kong sinunod. Maging sa kalit-liitang bagay ay talagang hindi ko kinalubungtan mga kaswang. Subalit habang dumadaan ang mga araw, ay mas lalo kong napapansing tila palala ng palala ang mga sugat at kumalat na sa buong katawan ko. Hindi na ako halos makakilos, gawa ng sa bawat pagkilos ko ay parang kusang nagtutuklapan na ang mga balat kong nagnanaknak at naglalangib. Pakiwari ko rin ay parang may kung anong maliliit na insekto ang gumagapang sa kaloob-looban ng mga sugat ko. Kaya naman hindi ko napigilan ang sariling kamutin ang mga sugat hanggang sa magtutuklapan na iyon. Pasintabi po sa lahat ng kumakain. Sorry po. Grabe na din ang pag-aalala ng mga magulang ko, lalo na ang aking ina. Lahat na yata ng ospital ay nalapitan na namin, pero wala pa rin. Pare-pareho lang sila ng sinasabi, kaya mas lalo lamang nag-aalala si mama. Isa pa, umabot na sa puntong hindi na din ako halos makakain. Sa kadahilan ng namamaga na rin ang lalamunan ko, at kahit lugaw nga ay nahihirapan akong makalunok. Maging sa pag-inom ng tubig ay hirap na din ako. Sa loob ng ilang araw ay para akong pinarusahan ng napakatindi. May mga pagkakataon pa nga noon, Sir Casper, na dumadangoy-ngoy na lamang ako ng iyak. Dahil sa sobrang sakit at kirot na nararamdaman ko mula sa mga sugat. Si mama naman, kahit nakitaan ko siya ng panghihina, ay pilit pa rin siyang lumalaban para sa akin, para sa ikakagaling ko. Sa loob lamang ng ilang araw ay malaki na ang ikinapayat ko. Talo ko pa ang sumisinghot ng bato dahil sa halos butot balat na lamang ang pangangatawan ko. Siguro nga'y kung nahuli-huli lang ng bahagya, isang bulati na lang ang pipirma at talagang paglalamayan na ako ng mga tao.
Na mga panahong nagkasakit ako, na isa man sa mga kaibigan ko ay walang nangumusta o dumalaw man lang. Tama nga ang sinabi ng nanay ko, kapag magkasakit ako ay walang kaibigan na lalapit. Kaya't labis-labis na rin akong nagtampo sa kanila. Ganun pa man, ay pinagsawalang bahala ko na lamang ang mga nangyari. Isang araw, may nakapagpayo sa aking inang dalhin umano ako sa albularyo. Dahil kung walang makitang kahit na anong dahilan ng pagkakasakit ang mga doktor, malamang sa malamang, baka albularyo lamang ang siyang makakapagsabi. Wala naman umanong mawawala kung susubukan. Kaya subukan na natin magkape. De joke lang. Noon nga may nakapagsabi sa aking inang subukan niyang maghanap ng albularyo at baka sakaling kaya umano akong pagalingin noon. Pinigilan ko naman ang aking ina at sinibayang huwag masyadong magpapaniwala sa mga ganon. Dahil hindi naman iyon totoo. Nag-uwi ka naman siyang wala naman na raw masama kung paniniwalaan namin ang tungkol sa mga ganong klaseng tao. Isa pa, bakit hindi raw namin subukan ang suhestyon ng kakilala namin? Para rin naman raw sa kapakanan ko ang sinasabi noon. Naku naman ma, tigilan mo nga ang pagpapaniwala sa mga ganon. Hindi nga kasi totoo yan. Giit ko sa kanya. Tumigil ka nga rin, Gary. Ako ang ina mo, kaya ako masusunod dito sa iyo at sa gusto mo. Hahanap ako ng taong kayang gumamot dyan sa mga sugat mo. Matigas na saad ng aking ina. Napapailing na lamang ako at hindi na muling nagsalita pa. Ayaw ko kasing marinig ang pagtatalak muli ng aking ina. Sa maghapong iyon nga ay wala sa bahay ang aking ina. Tanging ang panganay ko lamang na kapatid ang siyang nag-aasikaso sa akin. Dahil sa panakanakang pagsakit ng mga nagnanaknak kong sugat, ay hindi na ako gaanong nakakatulog. At sa tuwing nakakatulog naman ako, ay garan din akong nagigising dahil sa kakaibang panaginip. Kung hindi nyo kasi na itatanong mga kaswang, paulit-ulit lamang na nangyayari ang kaganapan sa panaginip ko. Naririnig ko ang isang boses ng babaeng tumatawa ng nakakapanghilakbot na sinabayan pa ng pagtangis na parabang may pinagluluksaan habang may karga-kargang sanggol na sa palagay ko ay wala na yung buhay. Paulit-ulit nitong binabanggit ang pangalan ko at parang isinusumpa niya iyon. Pero kahit na anong titig ang gawin ko sa babae, ay madilim ang kanyang aura at nasa gilid lamang siya ng bahay na hindi abot tanaw ng liwanag. Pinilit kong alalahanin kung kakilala ko ba ang babaeng tumatangis na sinabayan pa ng tawa. Pero kahit na anong gawin ko, ay hindi talaga sumasagay sa isipan ko kung sino ito. Nakita ko ring may naglalabasan ng maliliit na insektong kulay itim sa mga galis kong nagnanaknak. Halos bumabaliktad na ang sikmura ko matapos masaksihan ang mga bagay na iyon. Sa tanang buhay ko ay noon ko pa nararanasan. Maya-maya pa ay halos takasan ako ng kilabot sa buong katawan. Nang sa walang ano ay bigla na lamang humarap sa akin ang babaeng may nakakapanghilakbot na muka at nanlilisay ka mga matang hinawakan ng leeg ko at mahigpit na sinakal. Habang lumilipas ang ilang segundo, ay patindi ng patindi ang pagkakasakal ng babae at sa nakakatakot na boses ay sinabihan niya akong pagbayaran ko ang ginawa ko. At hindi siya papayag na magiging masaya ako sa buhay habang siya ay araw-araw na nagdurusa. Sa parting iyon ay grabe ang takot na nararamdaman ko. Kaya naman walang tigil ako sa pagmamakaawang huwag sakalin ng babaeng may nakakatakot na muka. Subalit tila ba puno ng puot at hinanakit ang babae dahil sa mas lalo niya pang hinigpitan ang pagkakasakal sa leeg ko. Kapag nasa ganong parte na ako palagi ay bigla-bigla na lamang akong nagigising at naghahabol ng hininga habang walang tigil sa pagtulo ang pawis sa noo.
Nang araw ngang iyon ay muli ko na namang napanaginipan ang ganong klaseng katakot-takot na pangyayari. Pero sa pagkakataong iyon, ay napanaginipan kong 2 taong nakadagan sa akin at pinagtulungan akong sakalin. Galit na galit ang matandang babae na nakamulagat ang mga matang nanggigigil. Maliban doon ay nakita ko na namang sunod-sunod na naglalabasan ng mga itim na bulating may kahabaan sa mga sugat ko. At maging sa mukha ko ay mayroon na rin gumagapang na maliliit na bagay. Batid ko na kung hindi bulate ang mga gumagapang ay sa tingin ko ay uod. Halos hindi na ako makahinga kaya naman pilit na akong nagpupumiglas. At sa pagpupumiglas ko nga ay naramdaman kong bumaon sa braso ko ang kuko ng babae at para iyong napakatalas na kutsilyong daang-daang hinila pababa habang nakabaon sa braso ko. Nang maramdaman ko ang matinding sakit ay mas lalo pa akong impit na napasigaw at nagpupumilit makawala sa 2 bruhang nakadagan sa akin. Mabuti na lamang at isang malakas na sampal ang nagpagising sa akin. Nang magising ako, ay bumungad sa akin ang panganay kong kapatid na nag-aalala. Tinanong niya ako kung ano ang napapanaginipan ko at mukhang binabangungot na naman ako. Napaigik ako nang maigalaw ko ng marahan ang katawan ko dahil sa sakit na nararamdaman. Kung hindi nyo kasi na itatanong mga kaswang, na mga panahong ito rin ay nakaratay na ako. Dahil sa halos butot balat na nga ako at kaunting galaw ko lang ay napapangiwi na ako sa sobrang pananakit. Kaya naman inaalalayan na lamang ako ng kapatid ko para makatayo kung magbabanyo man ako o kaya ay kakain ng lugaw. Binangungot ka na naman, Gary. Ano ba kasi ang nangyari at sinapit mo ang ganitong kaganapan? Tanong sa akin ng kapatid ko. Marahang umiling ako at sinabi sa kapatid kong hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Wala akong alam dahil sa tanang buhay ko ay ngayon pa lamang ako nagkasakit ng ganito. Magsasalita pa sana ang kapatid ko pero natigil iyon nang dumating ang aming ina at may kasama itong matandang lalaking may mga suot na borloloy at may mga marka rin sa katawan na akalain mong si Joaquin Bordado. Kaagad na ipinakilala ni mama ang matandang kasama niya at napag-alaman kong isa nga pala itong albularyo. Hindi man ako mapaniwalain sa mga ganitong aspeto, Sir Casper, ay hinayaan ko na lamang ang aking ina sa mga nais niyang ipagawa sa albularyo. Nakita kong unang ginawa ng albularyo ay hinawakan niyang 2 palad ko at ipinagtabi. Sabay napapalatak habang umiiling-iling. Nakulam itong anak ninyo at sa palagay ko ay matindi ang dumali sa kanya. Parinig kong wika ng albularyo. Kulam? Sandali. Sino naman ang kumulam sa anak ko? Pagtataka at nag-aalalang tanong ng aking ina. Malalaman natin yan mamaya oras na gamutin ko na itong anak mo. Tugon ng albularyo. Hindi na muling nagtanong pa ang aking ina. Sa halip ay inihanda na niya ang mga kailangan ng albularyo. Matapos maihanda ay nag-umpisa ng gamutin ng albularyo ang mga sugat ko. At may binabanggit itong mga lingwaheng hindi ko maintindihan. Ang huling natatandaan ko lang bago ako nawala ng malay ay may mga dahon-dahong inihampas sa akin ng albularyo habang sinasabayan ng pagbulong-bulong sa kawalan ng mga katagang hindi ko maintindihan. Hindi ko namalayan pa kung ilang oras akong nakatulog. Basta pagising ko na lang, Sir Casper, ay magaan na ang pakaramdam ko. At nawala na ang pagkawaray ko ay may nakadagan sa akin na malaking bagay. Nang tanungin ko ang albularyo at mga magulang ko kung ano ang nangyayari, ang ama na ang sumagot sa mga katanungan ko. Kasi si mama ay hindi nakasagot dahil iyak ito ng iyak. Pati kapatid kong babae. Isa-isa niyang ipinaliwanag sa akin ang mga nangyari. Ayon pa umano sa albularyo, may mga engkantong ginamit ang mangkukulam na may galit sa akin upang kunin ang kaluluwa ko at ialay iyon sa demonyo. Noong mawalan nga ako ng malay at ang magising na, ay iba na umano ang boses ko
at tila ba galit na galit ang matandang nagmamay-ari ng boses. Buisit kang albularyo ka. Masyado kang pakialamero. Hindi mo ba alam kung anong ginawa niyan sa apo ko? Binaboy niya ang kaawa-awa kong apo. At pagkatapos buntisin ay ayaw na niyang panagutan. Kaya nararapat lang sa kanya ang mga sinapit niya. Kung tutuusin nga ay kulang na kulang pa sa kanya yan. Dapat mamatay siya. Kagaya ng nangyari sa magiging anak sana ng apo ko. Galit na wika daw ng matanda na nakasapi sa katawan ko. At pilit itong kumakawala. Noong una hindi pa nakuha ng albularyo ang ibig ipahiwatig ng mangkukulam. Pero noong maliwanagan na ito, ay sumagot naman ang albularyo sa mangkukulam na kung anuman umano ang naging kasalanan ko, ay wala pa rin karapatan ng mangkukulam na gawin nito ang mga ginawa. Isang kalapastanganan ang ginawa nito, kaya naman hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang albularyo, kundi ang pagbantaan ng mangkukulam. Nasa oras na hindi umano nito ialis ang kulam na itinanim sa katawan ko, ay hindi siya magalinlang ang kitilan ito ng buhay. Dahil sa mas malakas ang albularyo kaysa mangkukulam na mga oras na iyon, kaya naman walang nagawa ang mangkukulam, kundi sundin ang ipinag-uutos ng albularyo. At para wala nang mabibiktima pa uli ang mangkukulam ay napagpasya ng albularyong kitilan na ito ng buhay. Subalit bago iyon, ay napagalaman kong nakikipagtagisan muna ng lakas ang albularyo laban sa mangkukulam. Sa kadahilan ng may tumulong na dalaga sa matandang mangkukulam. At pilit na hinahatak ang kaluluwa nito para mabaklas sa katawan ko. Kahit kailan ay hindi magwawagi ang masama sa kabutihan. Kaya kung ako sa iyo, ay tigilan mo na iyang ginagawa mo. Dahil walang epekto iyan sa akin. Wika ng albularyo. Pagkatapos ay inipit nito sa hinliliit ng daliri ng paa ko ang isang palito ng posporo. Kaagad namang napapasigaw ang nakasapi dito at nagmumura ito. Binabantaan din nito ang albularyo na kapag nakawala siya, ay dalawa sila ng biktima nito, ang gigilitan niya ng buhay. Natatawa lang namang nagsalita ang albularyo na huwag siyang takutin. Dahil marami na siyang nakalaban na mas malakas pa kaysa sa mangkukulam na yon, na walang ibang alam kundi ang kumitil ng buhay na mga taong lumalapit dito para magpatulong. Kung ako sa iyo, tanggalin mo na ang inilagay mo sa lalaking ito at papakawalan kita. Talagang nagmamatigas ang mangkukulam at ayaw nitong alisan ang ginawang pangungulam sa akin. Nagkaroon ito ng lakas loob mula noong may tumulong dito. Dahil sa nagmamatigas na nga ito, ay mas lalo pang nagpalakas at nagtaas ng poder ang albularyo upang sa ganun ay hindi na matigalbo ng kalabang mangkukulam. Sa pagkakataong iyon kasi ay dalawa na ang kalabang mangkukulam ng albularyo, kaya kinakailangan na niyang magdubli ingat. Isa pa, sa kasalukuyan ay patuloy pa ring nag-uurasyon ng mangkukulam upang malabanan ng lahat ng mga ibinabato ng albularyong pampalipad hangin dito. Ay, ayaw mo talagang magpakumbaba ha? Mas maigi sigurong gilitan na lang kita ng buhay kaysa marami ka pang masasaktang ibang tao. Nanggigigil na wika ng albularyo dito habang may inilalagay itong medalyon sa kamay ko. Kaagad namang nagsisigaw ang kalabang mangkukulam at nagmamakaawang pakawalan ito nang mailapat na ng albularyo ang medalyon ng San Benito sa kamay ko. Ano mo'y para ba umano itong napapaso ng mga sandaling iyon habang pinagmamasdan ng mga magulang ko. Nakiusap raw ang mangkukulam na wag na raw siyang patayin dahil kailangan pa siya ng pamilya niya. Hindi naman nagpatinag ang albularyo. Hindi niya na nga ito pinatapos sa pagsasalita. Gawa ng ginilitan niya kaagad ito ng buhay bago pa man makaisip ng paraan para makatakas. Matapos gilitan ng albularyo ang mangkukulam na matanda, ay dinukot niya naman ang kaluluwa ng isa pang mangkukulam. At doon nga ay nalaman nila ang buong katotohanan.
Iyak ng iyak raw ang babae habang nagpapaliwanag ito kung ano ang mga nangyari at bakit pinagtulungan nila akong maglola na kulamin. Sinabi ng dalagang gusto niya lang gumanti sapagkat nang dahil sa akin ay nawala ang anak niya. Kung di ko umano siya tinulak noong araw na sinabi niya sa aking buntis siya, ay hindi umano malalaglag ang dinadala niya. Pinagkaitan ko ng araw ng pagkakaroon ng ama ang anak niya. Kinitilan ko pa ng buhay ang sana'y magiging anak namin. Walang pagsidlan ang puot at hinanakit na nadarama ng dalaga habang sinasalaysay niya iyon ng malinaw. Alam kong maling-mali ako sa parteng ito mga kaswang, sapagkat nang dahil sa akin ay nasira ko ang dalawang buhay na sanay, regalo na ng may kapal sa akin. Unang-una, ang dalagang si Carmela na wala namang ginawang mali, kundi ang mahalin ako. At higit sa lahat ay ang pagiging supling sana naming dalawa. Hindi ko alam kung may mukha pa ba akong ihaharap sa pamilya ko at kay Carmela matapos sa mga nangyari. Ko man aminin pero doon ko na-realize na wala talagang magandang idudulot kung susundin mo ang mga kalokohang ginagawa ng barkada. Dahil sa mga sinabi ng dalaga, ay nagkasundo silang dalawa ng albularyo. Naitigil na ng dalaga ang masasamang gawain nito, kapalit ng buhay nito. Dahil napagpasya ng albularyong hindi na ito kikitilan pa ng buhay. Upang sa ganon, ay may pagkakataon pang magbago dahil bata pa ito. Matapos kong marinig at malaman ang lahat, ay laking pagsisisi ko. Dahil sa nalaman kong si Carmela ang babaeng tinutukoy ng albularyo. Sising-sisi talaga ako dahil kung hindi ako naging duwag at kung naging mabuti at mabait lang sana ako. Di sin sana ay hindi sasapitin ni Carmela ang nangyari sa kanya. Grabe ang pagsisisi ko mga kaswang, kaya naman nangako ako oras na gumaling ako, ay pupunta ako sa bahay ni Carmela para harapang humingi ng tawad. At tinupad ko nga iyon, Sir Casper. Noong gumaling na nga ako sa sakit at kaya ko nang maglakad at unti-unti nang bumabalik ang lakas ko, walang araw na hindi ako pumupunta sa bahay nila Carmela para personal na humingi ng kapatawaran. At noong gumaling pala ako noon, ay nailibing na pala ang lola niya. Pero sa kabila ng lahat, ay hindi ako tumigil sa paghingi ng tawad hanggat hindi niya ako napapatawad. Noong makuha ko naman ang kapatawaran ng dalaga, ay napagpasyan kong tahakin ang landas na ginagalawan ng albularyong nagpagaling sa akin. Nagpaturo ako sa albularyo kung paano ang tamang proseso sa panggagamot at tuluyan ko na ring binago ang buhay ko. Paminsan-minsan ay nagkikita naman kaming magkakaibigan, pero hindi ko na kinokonsente ang mga kalokohang ginagawa nila. Mga ilang buwan at halos taon na, sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob. Naligawan na si Carmela. Sa awa naman ng Diyos ay pumayag siya. At sa ngayon ay nagkaroon kami ng anak at habang ako ay nanggagamot na. Dito ko na po tatapusan ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po dahil umiyak na ang anak ko. Narinig niyo ba?